Yo, yo, yo! Subscribers, Hilakbot Stories, alam na this, mga silent listeners, mga regular nating tigapakinig at nag-aabang po ng ating syempre segment na ito, lalong-lalo na lahat po ng mga current natin na mga channel members, lalo na rin syempre, ito especially yung mga nakasama natin for almost 3 years na yata na channel members natin simula nang nailunsad natin itong channel membership. Maraming salamat. Thank you! Patawarin nyo muna po ang inyong lingkod, si Red, dahil syempre sobrang busy outside po ng YouTube. Hindi pa kami nakakagawa ng mga exclusive contents, mga exclusive stories para po syempre sa ating mga channel members. Pero bawi po kami, promise po yan. Okay, for the meantime, ito muna tayo sa ating SHS. Mga kwento ni Al, Donnie at Miguel ang bibida po sa ating kwentuhan ngayong araw na ito. So, here we go. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Umpisa natin sa kwento ni Al. Isa daw po siyang guro sa isang pribadong paaralan sa lalawigan ng Rizal and 4 years na daw po siya sa kanyang profession. Hindi na lamang daw po niya babanggitin yung ngalan nitong Catholic school na ito, pero hindi na daw po bago sa kanila na yun nga madalas ay makakasalamuhan nila ang mga madre at mga pari. So hindi ko na po matandaan kasi noon yung pinakadahilan kung bakit nag-OT kami sa school. Sa palagay ko ay nasa 10 kami na halos magkakatrabaho na naiwan sa eskwelahan. Yung school na binabanggit ko sa inyo po ay hindi naman po talaga ganoon kalakihan. Pagpasok mo pa lang sa gate, makikita mo na yung kabuuan ng school. As in, tanaw mo na agad. So napansin ko noon, 7 PM na yun at latag na talaga po yung dilim. Yung room na pinag-stayhan namin ay meron pong ilaw at kasama na yung maliit na simbahan sa tapat na gate ng aming school. Napagdesisyonan namin ng isa kong kaibigan na bumili muna ng makakain sa labas. So paglabas kasi ng gate, Sir Red, ay meron naman po talagang tindahan. So bago kami pumasok muli sa school, tinawag kami ni Father. Naroroon po siya sa simbahan ng mga oras na iyon. Ang tanong pa nga niya, gabing-gabi na daw bakit nandun pa daw kami sa school. Ang sistip po kasi, kapag isinara na yung main gate ay hindi na rin po kami makakalabas dahil iisa lang po talaga yung pinaka main gate ng school at ng simbahan. Ayaw raw niya na may malilate na umuwi na mga tauhan niyang tigasara ng gate. So dahil doon, pinuntahan namin ang iba naming kawork. Sinabi namin na pinapauwi na kami ni Father dahil isasarado na nga po yung main gate. So nagmadali na po kami na mag-ayos ng mga gamit namin. Bago po kami makalabas ng gate kasi, Sir Red, ay meron pong mahabang pathway na lalakaran. Sa daan na iyon ay matatanaw mo yung cafeteria at nung time na yun ay wala na kasing tao at talagang sarado at madilim na. Nagkakatakutan na nga po kami ng mga oras na iyon pero syempre nagtapang-tapangan ako since marami naman po kaming naglalakad. Pero ito talaga, Sir Red, ang nakapagpagimbal sa akin dahil wala po talagang ano-ano. Eksakto nang mapadpad yung paningin ko sa loob ng cafeteria o ng kantin, hindi ko rin po alam kung bakit at hindi ko talaga sinasadya. Nangapal yung batok ko at parang lumobo yung ulo ko at napahawak ako ng mahigpit sa braso ng kaibigan ko. Doon talaga, Sir Red, ay halos mapasubsob na rin ako sa braso niya habang kami ay naglalakad sa pathway papalabas. Nanginginig pa nga ako na sinabing, "Ma'am, para namang kambing yun. Ma'am." Nanginginig daw yung boss. Panira talaga tong SHS. Kailan ba
pakisabi nga sa mga co-producers natin, kailan pa talaga nila balak tanggalin tong segment na to? Ha? Pili ko hindi na ako effective dito. Ito na yung ito na yung pinupuntahan ng mga basher ng mga hater eh. Kaya ito inaabangan nila para Mom. Hindi, sa nanginginig na nga daw. Stop na. So nanginginig nga daw po siya. Lalo na yung boses niya. Kaya sabi niya, Ma'am. Ayun, way better, di ba? So sana yun, nabura ko tuloy. Anyway, kadugtong po ng kwento niya is this. Hindi po ako pwedeng magkamali sapagkat ang nakita ko talaga si Red ay isang madre. Nakatalikod siya at para pong nakaupo sa isa sa mga upuan sa loob ng kantin. Kitang-kita ko pa nga na puting-puti yung belo nito. Namumuti sa gitna ng kadiliman habang naroroon sa loob ng kantin at bukod pa roon, gumagalaw ito at parang hinahanginan. Siyempre, ano naman ang gagawin ng isang madre sa school ng ganoong oras at bukod pa doon, gagawin ba ng isang madre na magtungo sa loob ng sarado ng kantin at madilim na? You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. By the way, sa Red ay hindi na din po ako doon nag-work ngayon. Pero kapag naiisip ko talaga ito, tinatayuan ako ng balahibo. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi ni Al. I don't know kung na-feature na ba natin ito kasi parang sounds like na nabasa o na-record ko na to sometime last year, Clay. Pinapaulit mo na naman ata to sa akin. But anyway, maraming salamat dito po sa nag-send ng kwento. At syempre, ganun na rin sa ating most recent na purchase po ng kape ni Lola Trinidad sa Sorsogon at saka sa Davao kung hindi ko nagkakamali. At maraming salamat po ganun na rin sa lahat ng mga nag-check out pa rin po ng kape ni Lola Trinidad. Huwag ninyong kakalimutan, HTV merch lamang po yung ating online shop at sana ay masuportahan nyo pa rin po kami. Marami pang items sa mga naghanap ng shirts, may mga HTV shirts po dyan. At sana nga din po ay on time na nakakarating sa inyo yung mga kape na iyan. At dapat kayo din po ay bigyan nyo kami ng review sa aming merch. At ganoon na rin syempre sa ating page na Kape ni Lola Trinidad. Nang sa ganun ma-follow nyo rin po yung pinaka-direct na link ng ating online store. At hindi lamang po yun syempre sa mga review ninyo, sa mga stars, 5 stars, 4 stars at mga positive reviews ninyo. Syempre maraming salamat dahil kahit papano kayo na rin po yung nagiging endorser natin pagdating po dito sa mga drip at saka sa steeped coffee natin. Sa puntong ito ang pagkakaalam ko may double choco, may Irish pa ata na flavor at saka yung butterscotch at saka yung hazelnut. Yan, the best po yan. Favorite po talaga ng inyong lingkod. Hazelnut tsaka butterscotch. Kung meron pa sanang double choco, yun sana yung pinapaano ko, hinihingi ko kaya lang wala pa. But anyway, follow na rin po once again ang Facebook page Kape ni Lola Trinidad nang masundan nyo po yung pinaka-direct na link patungo sa ating HTV merch online shop. Thank you very much sa lahat po ng mga nag-purchase niyan. But anyway, ito na nga. Sabihin man natin na naulit itong kwento at na-feature na natin talaga sa isang regular episode, pero magkagayon man, maraming salamat pa rin dahil parang na-refresh ko na-recall ko yung storyng ito tungkol sa madre. Usually naman po kahit naman noon pa, hindi pa po talaga ginagawang genre sa mga film o kaya subject na mga horror films, itong mga Ghost of Nuns, yung parang katulad kay Valak, parang ganyan. Kahit noon pa po, even before na mauso ito, sa mga folklore talaga, meron na rin po mga story ang mga creepy nuns. Hindi lamang po syempre sa mga dito nagpapakita sa mga Catholic school, katulad po ng kwento sa atin ni Miss Al, kundi pati na rin syempre sa mga convent, pagmumulto sa mga hospital na syempre sila yung mga namumuno, sila po yung nagpapatakbo di ba may mga ganong hospital, mga nuns and pari din yung mga nagpapatakbo, and most of the time yun nga yung mga church, mga old churches, di ba? So doon kadalasan po na nadidinig natin yung mga appearance, yung mga tinatawag natin na mga pagpapakita nito mga ghostly nuns na ito. Syempre kung merong mga paring pugot, merong mga ghost
priest, di ba? So meron din mga ghost of the nuns, mga ghostly nuns, ika nga natin. Lalo na syempre kung babalikan nyo yung kasaysayan, I don't know kung meron na rin tayo nabanggit dito sa Hilakbot Haunted History, pero excuse me, nabanggit na natin kasi sa mga historic accounts, talagang meron ng mga na-note noon pa. Demonic possession na kung saan yung entire convent nila, convent of nuns, sa France nangyari ito kung hindi ako nagkakamali, naitala po ito, nagkaroon ng historical records ito at totoo po itong nangyari. At kung tatanungin ninyo kung totoo daw po yung sinasabi nila at totoo daw po yung film or based on true events yung The Nun, yung si Valak, totoo po yun. Binase sa mga ganitong folklore at sa mga historical accounts and records na sinasabi natin. So kung titingnan natin bakit nga ba talaga nagkakaroon ng mga pagmumulto, bakit talaga nakakatakot kung tutuusin itong mga pagmumulto ng mga nuns o ng mga sinasabi nating mga madre, syempre, andun na tayo, top of the mind, syempre nuns yung mga yan, priests yung mga yan. So dapat di ba holy, divine masyado, 'di ba, yung imahe nila. Pero bakit 'di ba nagagamit pa rin sila ng mga demon para alam mo 'yun, ma-deceive yung isang tao. Ginagamit din po sila kahit gaano man ka-divine yung kanilang ka-holy, sabi natin gano'n, yung kanilang itsura, yung kanilang imahe, ibig sabihin, bakit gano'n pa rin, 'di ba? Kaya 'yun yung parang masasabi nating scarier, 'di ba? Na part doon na 'di ba? Ironic 'di ba? Taong simbahan sila, dapat 'di ba nagro-rosaryo, hindi dapat sila ginagamit sa mga films na kung saan sila yung mga katatakutan na subject. So yun yung ilan sa mga sinasabi nila na mga reason kung bakit sa isang horror film nakakatakot kapag nun yung nananakot yung pinaka subject, and it's for me very rare yung ganitong klaseng mga tema, 'di ba? Yung mga multo ay mismong mga taong simbahan, mga mismong akala mo'y alagad ng Diyos, 'di ba? Yun kasi yung talaga yung sinasabi natin, 'di ba? Anyway, second story naman po tayo mula naman dito. Sakali meron ka rin ganito pong klaseng story, pwede naman din po kayo mag-share sa ating sindakstories2008@gmail.com. Ito naman pong susunod mula kay Donnie. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So isa daw pong silent listener si Donnie sa ating SHS dito po sa YT, at ginagawa daw po niyang pampatulog ito kahit na hindi maunawaan ng pamilya ko kung anong klaseng trip daw ba ang meron ako, at ginagawa kong pampatulog ang isang bagay na hindi talaga nagpapatulog sa mga normal na tao. Hindi ko nga din po alam kung itong mga karanasan ko ay matatawag kong gift or nagkataon lang na bata pa lang ako nun ay may nakikita akong mga spirits at mga unidentified creatures. Katulad halimbawa ng mga maliliit na tao na may pakpak, malaking aso pero baliktad ang ulo, lumulutang na apoy. Subalit itong ikikwento ko po ay nangyari naman sa akin na talagang hanggang sa ngayon ay lubos ko pong ipinagtataka. So kung natatandaan nyo po yung aksidente sa Bestlink College of the Philippines sa Nova noong 2017, wait, Clay, nabasa ko na to. Sa Bestlink ito yung yung nahulog sa bangin. Oo. Saan mo ba kinuha to? Baka kinuha mo sa lumang folder natin ito mga ito. Ha? Explain, halika rito sa mic. Halika. Hindi nga totoo. Nabasa ko na to. Sige, next na tayo guys. Proceed tayo kay Miguel. Ito naman po ay, tingnan ko lang baka mamaya nabasa ko na naman ito. Sorry dito kay Donnie nabasa ko na pala ito Donnie. Actually na to, hindi lang nabasa, naging regular episode na ito. Yung tungkol sa Bestlink College na kumitil sa buhay ng mga parang alam mo yung field trip kasi ito 'di ba? Yung school, ayan, tapat ng school BCP, doon sasakay yung mga pasahero, tas may nakita siyang mga anino. So parang premonition ng dating kasi nitong story na to.
Di ba na naganap yung aksidente sa Tanay Rizal? Oh. Oh, ha? Oh. Oh. Hindi nga, totoo yun. Anyari sa'yo, Clay? Kailangan mo ba ng paggabay? Kailangan mo ba ng may problema ka ba? At di ko alam bakit ba nagkakaganto. Yan, kakakinig nyo kasi ng ganyan kaya Anyway, sige, laktaw tayo guys kasi talagang nabasa ko na. Third story, sige gawin, natin to, ipalit natin sa kwento ni Donnie. Ito naman kwento po ni Miguel. So sana hindi ko pa ito nabasa. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Okay. So isi-share ko lamang po ang naging experience namin sa isang ospital sa Maynila. So in open close parenthesis po niya yung pangalan ng ospital pero hindi na natin babanggitin. Nangyari po ito noong taong 2013 at nung time na iyon ay nag-early labor po kasi si Mrs. sa una naming anak. So unang gabi po namin doon ay solo lang kami sa kwarto at meron pong 6 na kama. Nagkataon naman po na sobrang hirap yung misis ko sa pagle-labor ay ibinaba siya sa emergency room kaya ako lang po yung natirang mag-isa at naiwan sa kwarto namin doon. Mag-aalas 2 na po iyon ng madaling araw pero hindi pa rin po ako makatulog dahil bukas ang ilaw kaya sinubukan ko munang maidlip. So switch off ko po yung ilaw doon. Okay lang naman sapagkat wala naman din kasi akong maiistorbong kasama dahil solo ko nga lang. So sa tansya ko po Sir Red ay parang 10 minutes na ang nakalilipas. Nagpapaantok ako, nakapikit at may bumagsak sa aking poster at ito po yung nakasabit sa pader ng kwarto namin. Dali-dali ko pong binuksan yung ilaw at pinulot ko yung poster at inilagay sa ibabaw ng kama. Dahil din sa kaba ko ay lumabas din po ako ng kwarto. Inisip ko na lang po na bumaba na lamang doon sa isang fast food chain na nasa tapat lamang po nitong ospital para magkape. So doon ako dumaan sa elevator at mag-aalas 3 na po iyon na madaling araw. So habang naghihintay ako ng elevator, meron pong isang matanda na lumakad papunta sa tabi ko. Take note lang din Sir Red. Maluwag naman po yung floor pero dumikit talaga siya sa tabi ko. Tiningnan ko lang siya kasi parang normal na matandang lalaki lamang siya. Medyo may katabaan, mapuputi na yung buhok at masasabi kong parang nasa 70s na siya. So napatingin ako sa baba at doon ko po napansin yung paa niya. Nakatsinelas lamang po siya pero ang kapansin-pansin Sir Red ay maputik po yung paa niya. Knowing na hindi naman po umulan nung gabi. Napansin ko rin habang tinititigan na yung mga putik sa paa niya ay natuyo na. Iniisip ko na lang na baka sa construction siya galing dahil yung suot din na damit niya ay t-shirt na parang ipinamimigay po ng mga kandidato kapag eleksyon at saka naka-shorts siyang maong. So nung bumukas na yung pinto ng elevator ay nauna akong pumasok at pinindot ko yung ground at sumunod siyang pumasok dun. Sa likod ako banda pumesto at sumandal ako at nang laki po talaga ang aking mga mata. Nagulat din ako dahil tumabi pa din siya sa akin. As in dalawa lang kami sa loob pero nakadikitan ko po talaga siya. Tiningnan ko siya pero diretso lang ang tingin niya sa pinto at walang kare-reaksyon. Nung pagbukas na ng pinto sa ground floor ay naglakad na ako ng mabilis at hindi ko na po siya nilingon pa dahil talaga doon na ako nagduda. Pagbalik ko galing po sa fast food chain, nagtanong ako sa guard na nasa lobby kung saan nagtungo yung matanda na madumi yung mga paa. At ang sabi po nung guard, wala naman daw po siyang nakitang ganoong matanda na pumasok at lumabas sa ospital. Napamura na lang talaga ako noon Sir Red
dahil hindi ako nagkamali at isa nga itong multo. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo, Miguel, at kahit papaano ay na fill out natin yung second story na nabasa natin. So, salamat. At kay Clay, mamaya daw sabi po ni Miss Lara at saka ng ating ibang kasamang producer, kausapin ka daw. Oo, bahala ka dyan. Mag-explain. Anyway, thank you sa inyo lahat guys at sa lahat po ng mga sumuporta na naman at kahit papaano syempre ay nakinig ng ating SHS segment ngayong Sabado ba ito? And heading na tayo for a Holy Week. Sana po'y maging maayos at sana'y maging holy talaga at punong-puno ng reflection sa buhay ang darating po na Holy Week dito po syempre sa inyong mga pamumuhay. At ganoon na rin ang wish din natin, sana ingat kayo kung sakaling kayo man po ay aalis sa inyong mga tahanan. Okay? But anyway, dito po sa kwento po ni Miguel, it's already given kumbaga, 'di ba? It's a hospital, 'di ba? Alam naman natin na diyan, alam mo yung ang bigat talaga. Pero ewan ko lang sa inyo guys, kung pareho lang din tayo. Sabi ko nga sa inyo sa mga previous na SHS episode, papuntahin nyo na lamang po ako sa ibang mga lugar, wag lang talaga sa hospital. Pinaka-hate ko po talaga yun. Kaya kahit papaano, siyempre alam mo yung alagaan talaga natin yung ating mga sarili. Kasi alam mo yung ewan ko kung na-feel nyo rin yun guys, na kapag minsan, yun nga, syempre kapag hindi naman po inaasahan or wala ka talagang choice na magtutungo ka doon for a visit sa isang minamahal sa buhay na naka-confine or nanganak yung asawa mo halimbawa, di ba? Talagang kailangan mo punta doon magpa-check up dahil nandun lang yung doktor. So parang yun yung mga sinasabi natin na wala kang choice kundi pumunta sa ospital. Minsan, alam mo yung parang ako talaga, ewan ko lang kung sa inyo din, sa tinanda kong ito, sa 30 kong ito, nagdadasal talaga ako bago ako pumasok ng ospital. Kasi parang alam mo yun, pag pumapasok ako dun, kahit gaano kalinis, kahit gaano kabago yung ospital guys, yung feel ko kasi talaga ang bigat eh. Parang alam mo punong-puno siya ng negative energies. Para sa akin lang ayawan ko lang sa inyo kung pareho tayo ng nararamdaman sa tuwing pumapasok sa ospital. Lalo na kapag napapadaan ka dun sa mga ward, napapadaan ka sa yung parang alam mo yun, yung ano bang tawag dun? Yung madaming pasyente sa loob ng iisang ward, parang ganun. Tapos, emergency room, tas ang liit pa ng hallway nung ospital. Minsan depende kasi talaga guys di ba? Hindi ko naman po nilalahat. Lalo na kung halimbawa yung ospital na pinasukan mo ay isa na sa mga pinakaluma. Like dito po sa Maynila, syempre alam naman ninyo, naging saksi sa mga pambobomba nung World War II, nung panahon ng digmaan. So marami po siyang kumbaga na ikulong na energy, which is ito din po yung mga pinatotohanan ng mga naroroon po mga kaibigan natin, mga paranormal researchers, na sabi nga nila talagang mamili ka na lang daw ng sa tatlong lugar, simbahan, sementeryo o ospital. Choose the lesser evil, sabi nga nila. Sementeryo ka na lang. Diba? Parang ganon. Kasi kung sa ospital may mga namamatay, may isinusugod, may iyakan, may alam mo yun. Kaya dun daw talaga at hindi pa ibukod pa natin kung ano pa yung mga nasaksihan ng ospital na yon bago itayo dun sa lote na iyon. And then pag sa simbahan naman, alam nyo na, diba? Dun binibless yung mga patay, naiiwan daw yung mga kaluluwa ng mga patay doon. Sabi ng mga mga kaibigan natin. Kaya magsementeryo ka na kahit mahiga ka na lang daw sa nicho. Wala daw mga multo silang nakikita dyan. Yun ang sabi nila. But anyway, channel members, maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi po nang iwan sa atin for the past 3 years. Sa mga baguhan pa lamang po, syempre. At sa mga super stickers ninyo, sa mga latest na super stickers ninyo, maraming salamat. At sa mga nagbabalik loob, sa mga bago ulit, parang feeling renewed ulit sa ating channel membership, maraming salamat dahil kahit paano po hindi po namin sinasayang yung every single centavo po ng mga alam ninyo yung sa mga ninyo, hindi pag-i-skip ng ads, syempre yung pati na rin yung pag-channel member ninyo. So maraming salamat po talaga sa inyo. Kung wala po kayo, wala din po ang segment na ito, promise po yan. But anyway, hanggang dito na lamang po. Sa susunod na naman po na kwentuhan natin, sana ay hindi na walang replay, walang rewind dito. Okay? Check mo na lang kung na-irregular na natin kasi baka in-endorse sa kanya kasi ni paring RJ, hindi alam ni Clay. So
Anyway, thank you guys. Ako po muli si Red, hanggang sa susunod po nating kwentuhan, tuloy-tuloy lamang hawaan para wala nang galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.